na Senate President. Ano ba, sino bang uunahin natin dito sa dalawa na to? Parehas pandiinan to eh. Alam nyo naman ho yan si Atty. Rowen Aguanson. Binanatan ho niya dito sa video na to. Alam nyo kung sino? O yung si Princess Abante. Yung tagapagsalita nitong si Martin Romualdez. Kasi hindi kaya magsalita ni Romualdez ng dire-diretso sa social media eh. Hindi niya kayang harapin ang sambayan ng linuloko niya. Kaya kailangan niya ng muka para magsalita para sa kanya. Ngayon, meron hong mga punto de vista, itong si Atty. Rowen Aguanson, kaugnay dyan sa Princess Abante na yan. Mamaya na siguro yan. Umpisahan natin ang ating talakayan dahil siyempre, si Senator Rodante Marcoleta to kaya kailangan na matagal nating hindi napapasalansan dito sa PH Update tong si Sendante. Dito sa video na to, siya hayaan natin sasalansan sa mga issue na yan. Lalo na dito kay Father Adik. Dating adik. Dati siyang adik. Hanggang siya, noong bago siya maging pare, nagbabangag. Nung nagpare siya, base siya kanya, di ko alam ito yung kwento niya. Sa inyo, kung papaniwalaan nyo, tumigil daw siyang magbangag. Di ba? Ito si Father Flavi. Siguro nakilala niya si Dilima, nakita niya si Dilima, siya nakapagbago ng buhay niya. Ito, panoorin natin, pakinggan natin itong ating senador na ipaglalaban yung ating mga karapatan sa Senado at hindi lamang magmimistulang, kumbaga madaragdagan yung ating mga senador. Senator Bato, Senator Bongo, mahuhusay yan. Idaragdag pa natin. Matindi ho ito. Speaker of the House, hindi natatakot tong mama na to kay ito. Nadik na paksa. Nelson, ikaw na bumanat dyan. Ito po. Kasi ang isa sa mainit ho na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon kahit na tapos na halos Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala. Ba't ko pala tinapos? Ay, ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment court Nag-convene na sila. Nag-convene At nagpadala na ng summon Suman, hindi pa. Pero summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ayun naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pa may magsuntukan. Pero kalaunan pala Katapos-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun diba? na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating in-amend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan. So, ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan nilang remand. Oo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand. Return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang talo sila doon, Sen, yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita. Iyan, pagka yan na nagsabi, maniniwala ako. Pero yung ibang mga mga alingas-ngas dyan sa House of Representatives, ba't binabalik? Ang binabalik yan? Tapos na kami dyan. Ayun lang kunin. Ayun lang. Pagka ito nagsalita, ano ho yan kahit na minsan, kahit na yung naratibo pabor na pabor sa atin, pero kung hindi pwedeng itula o palsipikado, ayaan ho yan, babanat.
ninyo maski ang Korte Suprema nagre-remand Oho. Sabi niya, nagre-remand tingnan mo din. nangyari sa kaso ni De Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeals ata ang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli, Opo. ibalik Opo. sa Tagalog, ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag Aha. doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit Opo. ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi Nako. alam niyo naman, hindi naman ako Siyempre, pagka yang si Senator Rodante Marcoleta, pagka yan ang sumasalansan, dapat kumpleto yung mga materials natin dito sa PH Update. Ito yung tinutukoy niya. Ito yung ilinimbon o ipinrosisyon. Akala ko, magsasanta Cruzan sila yung tipong may inaalay Inaalay yun nila yung impeachment articles. Ano nangyayari dito sa mga tao na to? Toliko din. Opo, opo. Ayan o. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam po, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan. Oho. Correct. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag mayroong binibinyagan, Tayo, hindi rin na tayo katoliko ha. Nung bata ho tayo katoliko. Pero ngayon, hindi na ho tayo katoliko. o kumpil yata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Yes po. ano ang ibig sabihin nun, ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-religion po nila yan. With all due respect, Ginagalang natin yan. nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala nila yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo. Folder ano yun? Talaga patong-patong eh. dala nilang gano'n. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ganun ba yung unang sa kasaysayan mo pala yun? Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na para minisahan. sa akin Oho. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako Yun. ako ibigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may naman. Ano nga, dapat talaga kung alam lang natin, papadala tayo ng corona dyan sa misa na yan sa impeachment. Wala na, gurgur na yung impeachment na yun, ika nga. Kumbaga, ano na lang ho yan, talagang pinipilit na lang ho nila. Pero maging yung mga congressman, alam na ho nila. Dahil, paglapag sa Senado, nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung nakita nyo kung balagbagan nung unang pagkukonvene ng impeachment court, wala pa ho yun. Opening salvo pa lang yun eh. Ito yung kumbaga sa pagkain, ito yung ika nga ulam. Ito yung pampabusog natin. Tuloy-tuloy. Pagka ito nagsalita doon, lahat ng argumento nila, panigurado, itutumba ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Matay na ano eh. Baka naman na binyagan o kaya Ayun nabuhay. na nga, ano nga yun. Kaya kayong dalawang tinatanong ko sapagkat nga, kayo, no?
mas observant kayo sa akin eh. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Yun ako, yan sinasabi Pero natin. ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? Oo. I-hear, i-acquit o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senatorial judges. Ay, hindi. Mali naman yung pangangatwira na yun, Jen. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court. Opo. Sa mga tweet, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representatives represented by the prosecutors, kayo yung Opo. kayo yung litigant. Opo. Ngayon, ang taga-usig. korte, sa regular na korte, regular, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng hindi. Ngayon kasi merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. O within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff, Jen. Opo. So, ang defendant Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024? Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rule sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh. May 3 ng anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga Na-pending ho yung 3, tsaka yung pang-4 lang. inupuan ninyo yung 3. Bakit? Ikakatwiran nila. Hindi naman namin yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate immediately. Tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't di nyo ni-refer? Samantalang... Sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Hindi, teka muna. Kayo binayolate niyo yung rule nyo eh. Pagkatas kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo Sa nagmadali. lalong madaling panahon daw po, yung forthwith eh.
Di O ba? yung immediately, ano ibig sabihin? Di lalo, mas lalo madaling panahon. Pareho lang yun eh. Oo. Oh, may katwira, sabi niya, nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, tatlo dyan ang ipinail noong December. May panahon pa eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa Office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin repair. O bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, doon pa naman doon sa closing hours na, Oho. patapos na Yung tayo. magsisession na, closing na rin session eh. Ilang oras na lang magko-close ang session, bakit doon yun? Kaya parang merong bad faith dito. Sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Oho. Kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niyo muna natin. Wala pa i-attest ninyo kung wala kayong paglabag Oho. sa one-year ban rule. Kasi, alam mo dyan, nakalagay sa ating batas, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. Opo, 2024, tatlo. Hindi naman namin ginalaw, kaya klasipikado na wala pang naipile. Hindi, salita mo lang yan. Ang tanong namin, ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Nananadya ka Oho. Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo Kasi akala niya, di ba, nung palagay tinanggap mo sa... na. Sasabihin niya, ang pagsisimula talaga, yung tinatawag na filing, ay kapag ni-repair mo na. sa Committee on Ang Justice. tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila Parang i-consolidate daw po yung complaints Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Ayun meron nung pala napakaliwanag ng ika nga rules. Immediately i-refer sa opisina nitong si Tambaluslos. Anong ginawa niya dito sa tatlong impeachment? Madali kayo na madali sa Senado. Kinawawa niyo tong si Boy Kilay. Na-stress niyo si Kilay, di ba? Nagkaroon ng opening yung mga gusto maging Senate President, kagaya nitong si Soto, diyan sa kakamadali niyo na yan Inumpisahan na nung hindi inuumpisahan, nung hindi nagko-convince si Soto, palong-palo Forthwith dapat umpisahan yan. Di ba? Nakapag-hearing nga yan si Amy hindi ganito yung pagkasaya. Pero pag yung mga interview, nakapag-hearing nga sila sa ganito, sa ganito yan, pati hindi nila naumpisahan. Yabang gusto lang pala maging Senate President. Takman wow. Okay. Kasi sabi nila, judicial notice na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi, Meron Happy Father's Day din ho pala dito kay Atty. Vic Rodriguez. Happy Father's Day, sir. Idolo ho natin yan si Atty. So, solido. alam namin na ang tuntunin nyo, kapag kami At syempre, alam ka naman makalimutan natin, Happy Father's Day dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Father ho siya ng napakaraming mga anak. file ng impeachment complaint, verified, Opo. walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General to immediately refer it to the office of the Speaker. Ang tanong, tatlo yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-repair? At sa tatlong- Ang tatanong ngayon ng Senado, kaya nga, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadaliin mo. Sa tatlo bang yun, may mga endorser din, Congressman? Kasi parang... Meron! Lahat pala, Kompleto yun, may verified. nag-endorse. Merong endorser, kaya hindi mo pwedeng sabihin, kasi po, wala pong nag-endorse, kaya hindi namin ni-repair. Yung isa po, hindi verified, kaya hindi po namin Yung isa po, walang kakwenta-kwenta talaga, kaya hindi namin ni-repair. There should be an adequate explanation kung bakit Section 3 yun ang aming rules. Alam mo yun To immediately refer. Bakit kayo nagmamadali, pinamamadali nyo kami, pero yung word na immediately sa inyo, nung tinanggap nila mula sa SecGen, hindi nyo pinansin. ganun pala. Yung word na immediately dinedman mo, pero kami pinagmamadali mo kami. Bakit? Okay. So, makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadali mo, bakit? So, makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadali mo, bakit? So, makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadali mo, bakit? So, makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadali mo, bakit? So, makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadali mo, bakit? So, makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadali mo, bakit? So, makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadali mo, bakit? So, makikita mo, dito sa pahayag ng
i-attest ninyo. Ibig sabihin, balikan ninyo yung pangyayari. Oho. Hindi ba? Paano po yun? Kasi sabi nila, hindi namin tatanggapin yung yung pagbabalik. Hindi nasa sa inyo yun. Huwag nyo tanggapin. Anong problema doon? Di ano ho yun? Parang anong mayroon? Deadlock ba? Considered ba yun as deadlock ang usapin? Kasi hindi gagalaw. Kaya deadlock, wala tayong magagawa. You have to obey. You have to obey. Kung anong pinagagawa sa'yo, sabi, attest ninyo. Sabi nila, there is a presumption of regularity. Opo. Yung presumption na yun is disputable. Okay. Okay. Kasi presumption nga. Presumption lang opo. But it can be overcome by better argument. Halimbawa, yun bakit hindi mo ipaliwanag? Bakit yung unang tatlo na may taong... May pagkakataon pa, mahaba panahon. Mahaba pa eh. December, lalo na yung December 2. Opo. Magkasunod December 4. O isa man doon dapat ni-repair mo na eh. Oho. Iniiwasan nyo ba na ma-repair sa Justice Committee sapagkat doon pagtatalunan yung merito kung talagang may substance? Ayaw ba ninyo? Pagtatalunan ng mga miyembro Ayaw ng ba Justice ninyo Committee kasi Oho. nung panahon na yon, nung December na yon, member pa ba ako ng Justice Committee o wala na ako? Member pa. Member pa kayo, opo. Oo, wag na natin ka nandiyan si Marcolete. Vice chair ako doon eh. Vice chair kayo ng Hindi mo Justice Committee. natatakot ba kayo na nandun ako? Hindi ko naman sinasabing yun ang dahilan din. Oo. Sinasabi ko na lang ngayon. Oho. O, ano ang ginamit nila? Hindi Justice Committee. Gumamit sila ng ibang paraan. Gumamit sila ng Committee on Good Government. Yes, opo. Yung Ang committee ni good Chua. government din, yung sinasabi ko sa iyo, is in aid of legislation. Pero yung kanilang nakanap kuno na ebidensya, ginamit nila sa impeachment. Yes. Baliktad eh. Oho. Yung impeachment, Justice Committee, hindi good government. Tingnan mo, gumamit sila ng ibang kaparaanan para maiwasan lang. Nung napunta na sa good government, wala na ako eh, tinanggal nga ako eh. Opo, tinanggal Napansin din kayo. niyo ba? Oho. Kahit na nung nasa good government, vice chair din ako dun eh. Oo nga Ngayon, pala. tanggalin mo si Marcoleta dyan para lang makasiguro sila. Ngayon, mapapansin na ninyo ang koneksyon. Kayong pala. Hindi nila ni-repair kagad, vice chair kasi ako ng justice. Oo. Nung gamitin nila yung isang committee, vice chair ako doon, tinanggal nila Tinanggal ako. na kayo. Ngayon, Talagang trinabaho muna yung mga posibleng ahadlang dyan sa mga impeachment na yan. Imagine niyo, vice chair itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa committee na yan. Tapos maglalatag ka ng impeachment. Baka hindi pa lang nauumpisa. Ano na yan? Durog na yan. hindi ko sinasabing yun ang totoo. Pero, masyado namang kaduda-duda. Oo nga. Parang it's too good to be true. Kaya lang, ba't ganun ang nangyari? Hindi pa ba sapat, Sen, kasi bago sila mag-adjourn, ay may House Bill resolution na din na inilabas na sinasabi doon na ang impeachment complaint ay walang nilalabag na anumang provision ng saligang batas. Hindi pa pwede magamit yon para ito na yung certification na hinihingi na Senado? Na ano? May House Bill Oo. resolution pala, hindi House Bill. May House resolution. Na ipinasa ng plenaryo. Oo. At sinesertify nila na walang nilalabag yung impeachment complaint na pinail nila sa Senado. Diba naman yun, sinabi, attest ninyo na na hindi nyo nilabag yung one-year bar rule. Yun ang sinasabi niya eh. Hindi magagamit yung resolution na yun. Hindi yung kinakailangan i-attest ninyo talaga. At pagkatapos hindi lang doon naman hindi lang naman doon napupunta doon eh. Ang pinag-uusapan, bakit sa dami-dami ng panahon, bakit yung February 5 na ilang oras na lang magsasara na ang tindahan? Oho. Gustong-gusto mo palang bumili ng Gusto mo bilang kopya pala Gustong-gusto mo ng hopya. Alam mo naman na isasara ko na yung kortina ko. Doon ka pa umano. Oho. Nako. Ngayon, malinaw na, tingnan mo, parang ang daming bad faith dito eh. Ang House of Representatives, kasali siya doon sa preparation and adoption ng concurrent resolution ng legislative calendar. Opo. Alam nila kung ano yung mga urgent measures na dapat pagtalunan. Hindi sila makakawala sa responsibilidad na alam nila kung ano yung gawain ng kahuli-huli ang Kongreso. Ito yung third regular session. Oho. Bakit pa doon sa... Yung araw na yun, magre-recess na eh. O pagkatapos doon mo gagamitin yung fourth week. Meron kang gustong mangyari eh. Meron kang gustong sabihin na parang itatawid mo eh. Hindi ganun eh.
Kaya nga yung pangalawang consideration nung pagsusuli, sabi ng impeachment court, to adopt a resolution Opo. na papayagin ninyo yung 20th Congress Nas kayo ang ano. na kinukumpirma niyo yung kagustuhan niyo na itawid ito. I-carry over ng 20 sabi nila, Congress. paano namin magagawa? Hindi pa existido. Yun na nga eh. Yan lang is already a tacit admission na meron talagang may katapusan talaga eh. Yun ang ipinunto ni Senador Francis Tolentino nung bumoto siya, pinaliwanag niya na itong ating pagboto na nanalo nga yung 18, hindi niya natin masasabi na yung carry over sa 20 Congress, hindi tatanggapin ng 20 Congress. Ito pinag-uusapan natin ngayon sa 19 Congress. Merong bad faith talaga. Tingnan mo pansinin ninyo, February 5, Opo. magko-close na. Sarado. Okay. Paano ngayon matitake up yung sinabit mong complaint sa secretary ng Senate? Kasi recess na eh. Opo. Adjourn na eh. Para lamang matake up. Kasi nung isubmit mo yon, that is only an administrative. Ang tingin ng Senado, it was a mere administrative matter. Ayun. Parang one of the communication o kaya bill na itinransmit ng House of Representatives. Parang transmittal eh. All of these are administrative in character. Magkakaroon lang ng officiality lahat ito pag ito kinonsider at nirecognize ng plenary. Paano magkaka-plenary? Recess na. Adjourn na. Yan ang problema. Only the President can Pwede tumawag ng special session. call for a special session. Yes. Kapag ka tumawag ng special session, kaya lang tayong magkukunbin uli. O kaya, Senate will resort to Section 42 of its own rules. Pero yung distinguido ang mga grounds kung na pwede kang mag-reconvene kahit na hindi tumawag ang President. Pero ano yun, is very strict yun. Unang-una, talaga nakalagay, there is an urgent matter na pinagtalunan talaga. Ayun pala yun. Merong resolution na merong urgent matter. Pangalawa, kung papalitan ng Vice President. O kaya pangatlo, kung papalitan, yung Presidente can no longer discharge the functions of his office, kailangan mag-convene ang Senado. Yun pala So yun. very exacting yung requirement kung paano magre-reconvene ang Senate. Pero dito, wala yung senaryong alinman dito sa sinasabi ko ang nangyari. Kaya paano ngayon tatagos sa plenary? Kaya nga, ang sabi ng Senate, napapansin ko, hindi ako kasali doon, pero nahihinuha ko. Merong bad faith talaga sa party ninyo eh. Una, hindi kayo gumalaw. Despite the fact na sinasabing immediately refer to the office of the Speaker, okay, you wasted your time. Di ba? Yun pala yun, You wasted your sweet time. Pangalawa, inano mo sa pipe, magsasara na yung kurtina ng tindahan. So ano bang gusto nyo sabihin? Talagang may timing talaga, no? So Yung mga ang punto na yun. mangyayari, inaano nyo talaga, pinipilit nyong ipakita sa amin, kami ang dapat magmadali, kami ang magsasuffer ng consequence, at pagkatapos gusto nyo itawid sa kabila. Hindi po pwedeng mangyari yun. Parang ang dating, lagi nilang sinisisi. Kasi ang Senado hindi umaakto sa kagustuhan namin eh. Parang ganun po nangyayari. Kung hindi nyo aaktuhan ngayon yan, checkin nyo na lamang sa amin, yung 20th Congress, dapat saluhin nila yan. At siguro, ito parang rin ganun ang nangyayari. Ito rin ang dahilan kaya ipinel ng huling-huli na rin itong 200 legislated para ipakita na sa tao, hindi kami talaga ang may problema. Hindi ang Senado. Hindi ba pareho nga lang yung nangyari? Ito naman, ang Senado pala, naghihintay na pala yung version niya last year pa. Ngayon lang nila naman ipinasa. Di ngayon parang ganun din. Ganun pa rin. Masisisi na naman. So lahat ng consequence, ang Senado ang magsasuffer. Ang sinasabi ko public, kanina, gusto niya February 5, sarado na kami, wala namang enabling resolution para mag-reconvene. Isipin mo, lahat ng ito will be open to constitutional challenge kapag ginawa ng Senado yun. Walang enabling resolution, magkukonvene ka without even the President calling for a special session. Yun pala ang repercussion. Kasi nga, ang iniisip nila, ipinipilit nila, itatawid. Aba, ibang usapan yung tawid. Chief Justice ito no? Renato Puno ba ito? Oh. Tama. Ng PhilCon sa Sen na
Ang ginawa daw ng impeachment court ay nag-raise ng parang constitutional concerns, ha? Lalong-lalo na wala naman daw requirement na dapat ang impeachment complaint na ipinapile ay meron pang certification na kasama na ito ay walang nilalabag na provision ng provision ng batas. konstitusyon. Oho. Anong... Hindi naman certification sinabi, to attest, sabi niya. O palagay mo na, ang katumbas nun na certification. Yes. Opo. Ayun ang judgment ng impeachment court. Sila ang... Kasi nga, yung alalahanin na, bakit kayo tinulugan nyo? Bakit kayo gusto nyo gisingin nyo kagad kami? Samantalang kayo nagpagkatulog-tulog kayo. Di ba? Kagaya na sinasabi ko, hindi lang yung pagtulog na matagal ang hindi nila ginawa. Rendering the entire process in bad faith. Ano pa sila ng February 5, magsasara na nga yung tindahan. Oo. Hindi lamang yun eh. February 11 o February 12, magsisimula yung election period. Isip-isipin Isa pa yun. mo, paano gagampanan, for example, ng mga senador? Kasi kung halimbawa kinonstitute mo sila as senator judges, nangangampanya sila, may exploit sila dun eh. Hindi nila ngayon malaman, kasi lalo na kung Mindanao ang pinag-uusapan, susumpa pa naman sila to do justice to every man. To do impartial justice. Paano nila pangangatawanan yun sa harap ng pangyayari na naharap sila sa impeachment pero sumaharap sila sa tao, nagpapaboto sila, more particularly in Mindanao. May exploit yung tao eh. Lalo na yung senador na kumakampanya. O nakuha niyo ba yung ibig sabihin ngayon? So ito ang alalahanin. Talaga bang tinangka ninyo na gawin ito? O talaga bang sinadya nyo na gawin to para kami ang pamukha ninyo na parang carefree kami, kayo ang tama. Kagaya ng ginagawa, nagpamisa pa kayo eh. Sino ba pinamisa nyo? Kayo o yung Senado? Hindi ba? Kaya makikita mo ngayon sa lahat ng actuation nila, hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. Nako. At narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Nako po. Tama. Si ano ho yan? Si Father Flavian. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang ko, yung pari na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa, ay pumunta siya doon, hindi bilang pari, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino. Privado. Okay lang yun eh. Alam po Pero ba para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon, Jen. Malaking Pinaghahalo problema mo na. Merong constitutional divide eh, na hindi makikialam yung politika sa usapin ng relihiyon. Yun ang aking masasabi dyan. Bagay kasi yung Ginoo na yun, mukhang kasama yun sa mga galit na galit sa mga Duterte. Akala mong tawaging hudas yung mga taksil sa bayan. Hindi ko alam kung ano yung forma ng misa. Pero ako ang palagay ko, kahit na hindi ko alam yung kanilang tuntunin dyan, pag siguro ikaw ay nagmimisa, para sa inyo isang banal na ritual yan, huwag ka na magagamit ng ganong pananalita siguro. Hindi ba? Tama po kayo. Pero Ano pa eh, hudas na taksil ha? Mga ugaling balasumas. Yun ang mga ginamit na salita nito si Father Adik eh. Dati siyang ganun. Yun ang lagi niyang binida niya sa Senado. Ano pa siya, talagang proud pa niya sinabi kay Senator Bato de la Rosa. Kaya siguro medyo nasaktan siya nung nagkaroon ng war on drugs itong si dating Pangulong Rodrigo. ano kaya kung mayroon hong maghain ng question ito sa kataas-taasang Di hukuman? maganda, di maghain sila. Ayun, Di ba? Kasi mukhang sabi ni Senate President Chis Cordero, mukhang ang Korte Suprema lang ang makapagsasabi kung mayroon ngang nilabag sa konstitusyon. So, paano naman kung halimbawa ang sasabihin ng Senado. Korte Suprema, bahala kayo dyan. There is no justiciable controversy. Tama. Para sa amin, this is a political question. Ayaw naming magpahayag. pakialaman yan. Hindi, tapos. Di ba? Ang gusto ko lang mangyari, huwag nyo nang itawid dito kasi sa 20th Congress ng Philippine Senate, nandun na ako eh. Diba? Pero sa... Huwag nyo nang tangkain. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya lang, Yan, Sen, maliwanag, sa ayaw man natin o sa gusto,
siguradong tatawid di ba? Yung usapin. Yung usapin, Lalo't lalo na, Hindi, nandun paano? naman sina Senador Chis Escudero. Paano patatawirin? Sino magtatawid? Andun po yung matitira. Andun yung Senate President na naniniwala na pwede itawid ito. Oho. So pagka siguro nag-session Bakit sinabi ba ni na pwedeng itawid? Wala sa sinasabing sinabi gano'n. po niya. Meron ata siyang May- statement na oo. para sa kanya, ang pananaw ay pwedeng itawid. Pwedeng tawid. Sa Correct. 20th Congress ang usapin ng impeachment. Ewan ko lang po. Hindi, pananaw niya yon. Opo, oho. Pero wala pang nagsabing, ang pwede lang magsabing merong finality dyan, yung Korte Suprema. Lahat pwedeng mag-express ng view na sa tingin ko pwedeng itawid, pero walang consequence yun, walang legal consequence yun. Ayun, oho. Ngayon, kunwari pinag-usapan na pwede bang itawid? Hindi pa nakatawid, pinag-uusapan lang na kung Pinag-uusapan pwedeng pa. itawid. Kasi sinasabi nyo na pagdating ng 20th Congress, nakatawid na. Aba, Hindi po. hindi. Kanya-kanya malamang magdadaan din sa botohan yan, I-divide din ng ang House. Yun nga yung nakikita ko senaryo. Paano mong naitawid, hindi ba? Ayan, Paano mong itatawid? Kasi tingnan mo na lang, ang dami nating jurisprudence, ang daming desisyon na yung naunang kongreso, hindi niya pwedeng i-bind yung susunod na kongreso. Lalong-lalo na yung mga miyembro na hindi naman nag-participate doon sa mga naunang pagtatalo doon. Di ba? Hindi mo magagawa yun. Basic na yun eh. Bagay ako narinig ko, paliwanag ni Senador Francis Tolentino, ni pag-usapan niya rin ng 20th Congress, hindi pwede. Kasi kung wala Pwede namang... naman siguro. Sabi nga, Basta sa akin lang, pag-usapan lang natin. Pero wag kayong magkukunwari na habang pinag-uusapan natin, nakatawid na. Don't even think about it. Yun na sa akin. Ayun. Kasi nakikita ko senaryo dyan, Sen. Pagka, parang ang hirap nga, no? Ano, naghalal ka na Senate President. So siya ang magsasabi na, mag-convene tayo as impeachment court. Itutuloy natin. Hindi niya pwedeng sabihin kagad yun. Ba't niya sasabihin yun? Sino ba nagsabi na nakatawid na? Ayun. So, Magsasabi muna pag-uusapan na muna. nakatawid. O pagka sinabi mo na ngayon na nakatawid na, baka hindi ka man Senate President. Magpakaingat ka. Hindi ba? Bagay, kahit pati nga yung labing isang prosecutor, ihahalal ulit nila yun eh. Ayun nga eh. Wala rin So kapangyarihan. dapat may bago, no? May bago ka rin Kailangan wag silang magkakamali. Para sa akin, wala pang naitatawid. Para sa akin, patay na eh. Kaya nga nagmisa eh, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Yes. Wala namang kinakasal dun eh. Ay, nako. Anyway, ihabol po namin ito at talagang proud kaming ibalik. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya may misa dyan sa House of Representatives kasi nagurgur na yung impeachment. Yan maliwanag pa sa sikat ng araw. Yan ang pananaw ng napakahusay nating senador na si Senator Rodante Marcoleta. So Luis, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Gusto niyo ba mapanood na inamin itong si Father Flavi na ano siya? Dati siyang nagbabangag. Ito, papakita ko sa inyo. Baka sabi, ginugood time ko kayo. Ito. Ano ito? Senate hearing ito ha. Senate hearing sa committee nitong si Senator Bato de la Rosa. Noong dumalo, itong si dating Pangulo Rodrigo Dian sa Senado. Panoorin natin mga kababayan. Game. Mr. Chair. So, matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, 15 ano years po yung na. drugs na ginamit mo? Anak ng toko, parang ano na yun, no? Parang tubig na utak mo noon. Kaya pala ganyan mag-isip si Father Flappy. Father, shabu po, o bago pa mag-shabu, Naku, pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? pa. Natural Hindi po. pa. So, 15 years. How old ka na 15 years ho siyang bangag. start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16 16. years old. Anak ng toko, ha? Ano ka, Brad? Naligaw